Magandang gabi mga kaengkwentro. Ako po si Eric, isang tanod na nakatira sa isang maliit na baryo na nagngangalang Sitio Luwalhati. Maliit lamang ang aming baryo at kung tutuntunin ang kasaysayan ng aming lugar, galing lamang kami sa dalawang angkan na nagkapangasawahan, ang angkan ng mga luwal at angkan ng mga hatise. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga inanak at inapo ang pumuno sa aming munting baryo. Lahat kami rito ay magkakakilala. Pare, huwag mong kalimutang pumunta sa amin bukas ha. Graduate na ng high school ang inaanak mo. Nagpatay kami ng baboy para magdiwang. Alam mo naman, siya ang unang nakagraduate ng high school sa pamilya. At ang nakakatuwa pa, papag-aralin siya ng kanyang maestra sa kolehiyo kaya hindi na namin po problemahin ang pag-aaral niya. Talaga ba, paring Ador? Naku, congratulations! Mukhang magandang balita nga yan. Sige, hayaan mo at dadaan ako sa inyo bukas. Magpapainom ka ba? Aba, syempre naman, kulang ang handaan kung walang inuman. Nagbigay ng pambili ng lambanog yung kapatid ni Mrs. Sapat na yun para gumapang tayo pa uwi bukas, kaya siguraduhin mong magtitira ka ng pang-uwi ha. Ay pare, gusto ko yan. Sige, sige. Kita na lamang tayo bukas. Dito sa Sitio Luwalhati, napakasimple lamang ng aming pamumuhay. Karamihan sa mga tao dito ay magsasaka. Masaya na kami kung makakakain ng aming mga anak ng 3 beses sa isang araw. Hindi na kami naghahangad ng marangyang buhay dahil bukod sa kontento na kami sa simpleng buhay na ibinibigay sa amin ng lupa, ayaw din namin ng magulo at komplikadong buhay. Siguro, nag-ugat iyon sa mga kababaryo namin na lumuwas ng lungsod para magtrabaho. Karamihan kasi sa kanila, napariwara ang buhay. Kaya naman maliit na porsyento lamang sa aming mga kabaryo ang nagmamahal sa edukasyon. Bukod dito, ang pinakamalapit na eskwelahan sa amin ay 2 oras ang layo mula dito. Kaya isang malaking karangalan na kapag nakapagpatapos ka ng high school. Isa ako sa mga kabataang hindi na naghangad pang mag-aral. Minana ko ang lupang sinasaka ng aking ama at naging manananim tulad niya. Nagkaroon ako ng kaunting swerte dahil nakapangasawa ako ng tagalabas na nakatungtong ng high school. Siya ang nagturo at naglinang sa aking kaalaman sa pagbabasa. Dahil madalang sa baryo namin ang nakapag-aral, naging daan ito upang kuhanin akong tanod sa aming baryo. Isa ako sa mga taong nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa aming munting paraiso. Dito sa amin, may maliit kaming kulungan na pansamantalang nagiging himpilan ng mga pasaway naming mga kababaryo. Dahil madalang naman ang krimen sa aming lugar, madalas ding walang laman ang seldang ito. Doon ako nakadestino kapag kagabi. Salitan kami ni Bong sa pagbabantay dito tuwing lulubog ang araw. Ayon kasi sa aming kapitan de baryo, walang pinipiling oras ang krimen. Kailangan maging handa kami sa anumang kaguluhan na pwede naming kaharapin. Paring Eric, ikaw nang bahala ha. Nalagyan ko na ng mainit na tubig yung termos. May kape at asukal na rin dyan at ilang tinapay na binili ni Kapitan Alan ganina. Bahala ka na ha. Ako ay mauuna na at naghihintay na si Mrs. sa bahay. Wika ni Abel. Siya ang kahalili ko na siyang nagbantay noong umagang iyon. Oo sige pare, salamat. Kagaya ng mga nakaraan kong duty, naging normal naman ang gabing iyon. Binuksan ko na kaagad ang debateryang radyo na magsisilbing libangan ko. Mag-aalas 7 pa lamang noon ng gabi kaya may mga kasama pa akong tanod na dumadaan upang kamustahin ako o di kaya naman ay
para tumambay at makipagkwentuhan. Ilang oras ang lumipas na wala namang nangyayaring kakaiba. Hanggang sa may narinig akong tinig mula sa labas. Bitiwan niyo ako! Huwag niyo akong iwan dito! Mamamatay ako dito! Parang awa niyo na! Dali-dali akong lumabas upang tingnan kung sino ang lalaking nagwawala sa labas. Nakita ko sina paring Abel at paring Crisanto, mga kasama kong tanod na bitbitang isang binatang nakahubad. Sa likod niya naman ay nakatayo ang dalawang nakatatandang babae, sina Digna at Trining na panay ang iyak. Sa wangis ng binata, alam kong isa siya sa mga anak ni Trining. Kung tama ang pagkakatanda ko, si Kaloy ang binatang iyon. Puno ng alikabok at lupa ang kanyang pawisang katawan. May bahagya rin siyang gasgas sa may parting noo. Alam kong lango siya sa alak sapagkat umaalingasaw ang singaw ng lambanog sa kanya. Oh, ano nangyari dito? Kaagad kong tanong. Mukhang nasobrahan sa lambanog yung batang yun eh. Bigla na lang nagwala at nagsisigaw pagkatapos makipag-inuman sa mga kapatid at mga pinsan. Kung ano-anong sinasabi. Nakakabulahaw na daw yan sa Purok 7 kaya pinadampot na nila Aling Trining. Nay, parang awa niyo na po. Iuwi niyo na ako. Nakikiusap po ako. Mamamatay ako dito. Muling pakiusap ng binata. Tahimik lamang sa pag-iyak ang kanyang ina na siya namang inaalo ng kanyang tiyahing si Digna. Ay, tumigil ka lang ang bata ka! Singhal naman ni Abel. Kung dangin kasi iinom-inom ka, hindi mo naman pala kaya. Sa susunod ha, huwag ka nang tutungganan lambanog kung magwawala ka lang din naman. Pati buong baryo binubulahaw mo sa tarantaduhan mo. Hindi nyo mo naiintindihan! May mga... Diyan ka magnilay-nilay sa mga pinaggagawa mo! Asik ni Abel habang padbog na itinulak papasok ng selda ang binatang si Kaloy. Kinuha naman ni Crisanto ang padlock at kaagad na inilak ang selda. Magtatanda ka na siguro ngayon! Pakiusap po, huwag niyo akong iwan dito! Nay! Titig na! Nay! Kailangan kong gawin ito, anak. Para sa'yo din to. Hinawakan ni Trining ang kamay ni Kaloy na nakakapit sa rehas bago lumingon sa akin. Kayo na ang bahala sa anak ko. Bukas ng umaga, susundin ko siya kasama ni Kapitan. Huwag niyo pong kalimutan na ipatawag kami kung may mangyari man. Ako na ang bahala. Makakaasa ho kayo. Nagpa siyang magpaiwan si paring Crisanto upang may makatuwang ako sa pagbabantay kay Kaloy. Panay naman ang paghikbi ng binata, nakikiusap na pakawalan na namin siya. Sir! Pakiusap po parang awa niyo na ho. Pakawalan niyo na ho ako dito. Paparating na po sila. Padabog na ibinagsak ni Crisanto ang kanyang kamay sa lamesa. Manahimik ang lasengko ka! Pag hindi ka tumigil, babanatan talaga kita! Sir, please naman hindi nyo naiintindihan. Kukunin nila ako! Bigla na lang hinawakan ni Kaloy ang kanyang liig at ani mo'y nauubusan ng hininga. Napaatras siya sa pader at pilit tinatanggal ang kung anong kumakapit sa kanyang leeg. Napabalikwas ako ng tingin kay Crisanto. Hoy pare, may nangyayari yata. Yahan mo lang yan. Hoy bata, ano nangyayari sa'yo? Pakiusap ng bata. Nagsisimula ng pumula ang kulay ng kanyang mukha at ani mo hirap na hirap. Akin ang susi, bilisan mo, dali! Nako, lumang estilo na yan. Huwag kang papadala sa acting ng mga yan.
Umaarte lang yung batang yan para buksan mo ang selda tapos tatalilis ng takbo para tumakas. Pero iba ang kutob ko sa nangyayari. May kung anong puwersa ang sumasakal sa bata dahilan upang maglabasan na ang ugat sa kanyang leeg. Sir! Sir! Tulong! Pare, mamamatay itong batang to pag hindi mo binuksan ang lock! Bilisan mo! Mukhang doon lamang nahimasmasan si Crisanto at dali-daling binuksan ang selda. Kaagad naming pinuntahan ng nakahandusay na si Kaloy sa sahig upang i-check kung ano ang nangyari. Mukhang nawala na ang kung anong balakid sa kanyang lalamunan at sunod-sunod na umubo. Unti-unti na ring bumalik ang kulay ng kanyang mukha. Napaismid si Crisanto. Sabi sa'yo pre, umaarte lang. Ah! Hindi na nagawang tapusin pa ni Crisanto ang sasabihin nang biglang may humila sa katawan ni Kaloy papunta sa pader. Maya-maya pa, umangat ang kanyang katawan sa lupa at pabalandrang bumalibag sa magkabilang sulok ng selda. Lupay-pay ang batang bumagsak sa sahig. Punong-puno ng sipon at luha ang kanyang mukha. Pare na yan! Napaatras ako habang pinagmamasdan ang nangyayari kay Kaloy. Umangat muli ang kanyang katawan at nagsimulang mamilipit sa sakit na animoy may hindi nakikitang nilalang na bumubugbog sa kanya. Alam naming hindi lang basta acting yun sapagkat kitang-kita namin kung paano nagtalsika ng dugo niya sa sahig mula sa pumutok niyang labi. Lupay-pay na naman si Kaloy at hinang-hina. Sir, huwag niyo po ako mahayaang kunin nila. Tulungan niyo po ako. Pare, tawagin mo si Father June. Bilisan mo, hindi natin kaya to. Gawa na ng demonyo to, dalian mo. Halos magkandapata pa si Crisanto palabas ng opisina papunta sa aming munting kapilya. Alam kong aabutan niya doon ng pari sapagkat Biyernes na ngayon. Bagamat sa kapilya sa bayan nakatira si Father, Biyernes pa lamang ay pumupunta na siya dito sa baryo upang makatulong sa paghahanda at paglilinis ng parokya bago ang naka-schedule na misa pagdating ng linggo. Kaloy, huwag ka susuko, kaya mo yan! Hintayin mo si Father, paparating na siya! Kinalong ko ang bata at pilit pinalalakas ang loob niya. Hindi pa ako nakararanas ng ganitong klaseng kababalaghan sa tanang buhay ko. Hindi ko masasabing banal akong tao, subalit naniniwala naman ako sa Diyos. At sa pagkakataong iyon, wala akong nagawa kundi manalangin para sa kaligtasan ng bata. Ilang segundo pa, unti-unti na namang umangat ang katawan ni Kaloy. Noong oras na yun, wala akong nagawa kundi gamitin ang buong lakas ko upang hilahin siya pababa ng lupa. Nakakapit ako sa kanyang binti nang dumating si Crisanto kasama si Father June. May hawak siyang Biblia, rosaryo at isang maliit na boteng sa aking palagay ay may lamang benditadong tubig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nang magsimula si Father ng kanyang panalangin, binitawan ko na si Kaloy at lumabas ng selda. Biglang bumagsak ang bata sa sahig at nanahimik pansamantala. Marahang lumapit si Father June kasabay ng paglakas ng kanyang tinig habang patuloy na nagdarasal. Sa pamamagitan ng tubig na ito at sa tulong ng Diyos, pahintulutan mo ngang masamang espiritu ay lumabas sa iyo at hayaan mong pumasok ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at manatili sa iyo. Iwinisik ni Father June ang benditadong tubig sa katawan ni Kaloy. Kitang-kita namin ang pagsingaw ng init sa kanyang katawan na nadampian ng tubig na galing sa bote. Para siyang napapaso. Ilang sandali pa, may lumabas na kulay itim na usok sa katawan ng bata. Lumapit si Father June at isinuot ang losaryo sa katawan ng walang malay na si Kaloy. Kaagad naman niyang ipinatawag si Kapitan Alan at ang ina ng bata.
Subalit mahigpit ang bilid niya sa amin na huwag naming ipagkalat ang nangyari sa kahit na sino man. Ayaw niya kasing lumikha ng histerya na hindi makakatulong sa sitwasyon ni Kaloy at ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa katahimikan ng aming baryo. Itang sasakyan ni Kapitan Alan, inihatid namin sa ospital sa bayan si Kaloy kasama si Trining at si Father June. Doon, naikwento sa amin ni Trining kung ano ang nangyari. Nang malasing daw kasi si Kaloy, dala ng kanyang kapusukan ay sinubukang tawagin si Satanas. Sa kwento daw ng kanyang mga kapatid at pinsan, humiga daw ito sa lupa at paulit-ulit na tinawag na Panginoon si Satanas. Wala naman daw nangyaring kakaiba pagkatapos. Hanggang sa bigla na lang daw nagsisigaw si Kaloy sabay sabing may nakikita daw itong itim na tao na may malaking sungay ng kambing sa ulo. Akala ng mga kainuman nito, nagtitrip lang si Kaloy. Hanggang sa nagsimula na daw itong magwala at manakit dahilan upang mapilitang magtawag ng mga kawani ng barangay ang kanilang mga kapitbahay. Umugang ang balita tungkol sa nangyari kay Kaloy. Subalit dahil na rin sa utos ni Kapitan at ni Father June, napilitan kami ni Crisanto, 10 ng kanyang mga kapamilya na pabulaanan ng lahat. Nakatulong ito upang hindi na muling maungkat pa ang nangyari na iyon sa selda ng aming baryo. Pinabendisyonan din ito ni Kapitan upang masiguro na matatanggal ang lahat ng bakas ng masasamang espiritu na maaaring naiwan dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa batang yun. Kaya naman palagi kong pinaalalahanan ng aking mga anak at apo na wag susubukang makipag-ugnayan sa mga kampo ng kadiliman. Ang pagtawag ng demonyo ay hindi isang laro. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapi-feature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.